Sa videong ito ay ating papasyalan ang mga malaparaisong beaches ng Santa Ana, Cagayan. Welcome to Santa Ana! Andito na tayo sa Santa Ana. Yun yung dagat, kita-kita na dito. Ito ang Nangangamuan Beach. At Angit Beach. Madadaanan din natin ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas, ang Ilog Cagayan. At ang pinakamahabang tuloy ng ilog sa Pilipinas, ang Bunton Bridge. Dito ay nasubukan din natin ang mag-island hopping sa Palawi at Crocodile Island. Kasama ulit natin dito ang team na Taraki. Kaya kung isa ka sa mahilig sa mapayapang kapaligiran at magandang dalampasigan, tara samahan nyo kami sa aming biyaheng Cagayan. Simulan na natin ang ating adventure. Let's go! Good morning guys! Welcome sa ating panibagong vlog. Today is Friday, March 15, 2024. Ngayon ay babiyahe tayo ng Santa Ana, Cagayan. At magbe-beach tayo. Balit 2 days tayo ngayon at papasyalan natin ang mga magagandang beach ng Santa Ana, Cagayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa may GL gasoline station dito sa Tumawini, Isabela. At dito kami nagkita-kita ng aking mga kasama, ang aking team, ang team na Taraki. Ayan, kompleto kami today. At 2 days kami sa Santa Ana, Cagayan. So sana masamahan niyo kami muli sa ating panibagong motovlog adventure sa Cagayan. Okay, let's go! Tara, let's go! Mula dito sa Isabela, base sa ating mapa ay meron pa tayong natitirang 190 kilometers o mahigit 3 oras pang ating babiyahin hanggang sa ating destinasyon sa Santa Ana, Cagayan. Pero most likely hindi yan nasusunod dahil nagbablog tayo. Kung nakikita tayo ng mga gandang spots view, papaliparan natin. Yan ang napapatagal sa ating biyahe. At pag kakain tayo, mag-stop over tayo. From Quezon City hanggang dito sa Isabela ay bumiyahe tayo ng mahigit 400 kilometers. Umalis ako doon ng 9 PM at nakarating ako dito ng around 7 AM para i-meet ang ating mga kasama dahil dito sila mga galing sa Isabela. Sila ang kasama natin sa Santa Ana, Cagayan. Bali 2 days tayo dyan. Halos 10 hours na tayong bumabiyahe. May natitira pa tayong mahigit 3 hours hanggang sa ating destinasyon. Ang daming mga nagbibilad ng mais ngayon. Harvesting na nila dito. Ang lawak mga maisan nila dito. Kaya tinawag na corn capital of the Philippines ang Isabela. Dahil dito nagmumula yung mga maraming mais. Welcome to Cagayan. Nasa Tuguegarao City na pala tayo. Ito na yung sakop ng Tuguegarao. Kita na natin dito yung Ilog Cagayan. Ang haba, oh. Ganda. Yan yung pinakamahabang ilog dito sa Pilipinas. Ang haba. Ganda yan sa Paris. Time check, 9:29 AM. Andito na tayo sa parte ng Tuguegarao City, Cagayan. To Tuguegarao City,
Maghanap daw muna kami ng makakainan dahil wala pa kaming breakfast. Kakain daw kami ng pansit batil patong. Dito nagmula yung pansit batil patong eh. Dito siya originated sa Cagayan, Tugigaraw. Maghanap tayo. Nag-iingas na dun sa baba. Nakakatakot naman tong tulay na to. Wala siyang takip. Pwede kang ma-shoot dyan, oh. Grabe yung init dito sa Tugigaraw City. Dito mismo sa sentro. Hindi pa gaanong summer yan, ah. Pero ang init na dito. Kaya pala tinawag na pinakamainit na city sa Pilipinas to, eh. Woo! Init. Dito sa Tugigaraw City, dahil mga tricycle magkakamukha. Yan yung pangunahing transportasyon dito. Dito tayo kakain sa may Jed's Pansiteria. Marami yatang kumakain dito. Tinawag itong pansit batil patong dahil ito may pansit, tapos yung batil, yung proseso ng itlog na binatil, hinalo sa buto ng baka ng pinakuluan. Tapos yung patong, ibig sabihin ay toppings. Ito yung mga toppings niya, ang dami. Ano to? Chicharong bulaklak, Shanghai, tapos may itlog na malasado, tapos may liver, tsaka itong lechong kawali. Tapos lalagyan din natin ng sibuyas. Titimplahan natin na may toyo tsaka kalamansi. Okay, papakin na natin to. Tirahin na natin. Kain tayo. Tapos na tayo kumain dito sa may Jed's Pansiteria. Masarap ng pansit batil patong nila. Welcome to Bunton Bridge. Ang haba tong tulay na to. Itong tulay na to ay umaabot na sa 1.3 kilometers. At gawa sa steel brush na bakal. Solid, oh. Haba. Ganda din ng ilog. Ang Bunton Bridge ay isang tulay ng ilog na umaabot mula Tugigaraw City hanggang Solana sa Cagayan. At sumasaklaw sa Ilog Cagayan, ang pinakamalaking river basin sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng Santiago-Tugigaraw Road na itinalaga bilang N51 ng Department of Public Works and Highways Highway Routing System, isang pangunahing junction ng Pan-Philippine Highway. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa pagbubukas nito noong 1969. At nalampasan naman ito ng San Juanico Bridge noong 1973. Ang infrastruktura ng kalsada ay may sukat na 1,369 meters o 4,491 feet na itinuturing na pinakamahabang tulay ng ilog sa Pilipinas. At meron itong 14 na Japanese steel span. Kaya kung nanaisin mong bumisita ng Cagayan, kailangan mo itong madaanan at mapasyalan para masilayan ang ganda at nakakamanghang tanawin ng Bunton Bridge ng Cagayan. Welcome Poblacion Igig. Time check pa tayo, 12:19 ng hapon. Meron pa tayong natitirang 134 kilometers. May 2 hours pa.
Ganda din ang daan dito sa Cagayan. Makinis. Aspalto. Mula Quezon City, 15 hours na tayong nasa daan. Dinadalaw na ako ng antok. Mamaya na ito, pagdating namin sa accommodation, tulog ako. Pigatan Bridge. Solid na ito. Welcome Kataran, Cagayan. Kainan sa tabing ilog. Magkakape daw muna kami dito. Dito kami kumain nung pumunta tayo ng Pagudpod, nung nag North Loop tayo. I Heart Magapit. May signage dito. Pag dito sa kaliwa papuntang Apari, dito sa kanan Gonzaga at Santa Ana. Dito tayo, Santa Ana, Cagayan. Kataran, Bagao dito sa right. Time check tayo, 2:13 ng hapon. Base dito sa ating Google Map, meron pa tayo 72 kilometers. Isang oras mamahigat ang ating biyahe. Woo! Ang sarap ng hangin dito. Refreshing. Ramdam na ramdam mo, nasa probinsya ka talaga eh. Ang hangin. Pansin ko dito, ang dami mga solar street light oh. Liwanag siguro dito pag gabi. Cagayan North International Airport. Uy, may airport pala dyan. Woo! Sarap ng hangin dito. Parang nasaan, bebeisiha lang ako. Ganitong itsura. Ano? Malawak din mga palayan. Kaliwat kanan. Welcome to Gonzaga, Cagayan. Daming tropa. Daming mga aso. Mga Shih Tzu. Tropang aso. Gonzaga. Ang laki ng kulay na to. Nahawig siya dun sa may Bunton Bridge. Ganda ng bahay oh. Oh, ganda ng bahay dito. Ito yung Gonzaga Town Hall. Ganda. Municipality of Gonzaga. Buti dito sa Gonzaga maraming establishment. Maraming kainan, maraming gasolinahan. Naga pa yung tulay dito. Sa kaliwa natin, dagat na yan, nasisilip na dito. Yun o. Ang oras natin ay 3:09 ng hapon. May 28 minutes pa tayo. 22 kilometers sa destination natin. Oh, yun na yung bundok. Palapit na tayo ng palapit. Welcome to Santa Ana. Andito na tayo sa Santa Ana. Ayun na yung dagat, kita-kita na dito. Dagat. Ganda oh. Kalikasan. Ganda na Santa Ana. Angas ng tricycle nila dito. Oh. Parang mini jeep. Welcome to San Vicente, Cagayan. Malapit na tayo. Mga bata, naglalakad lang. Feel the breeze, Poso Robo Beach Club. Mukhang maganda din dun. Poso Robo Beach. I leave what's left of last night behind. Some peace of mind.
building na to. Parang abandon. Ang taas. Wow. Dahil mga cell site dito, kaya malakas mga signal. Wow. Malawag pala yung beach na yun. Layo pa. Ang ganda ng mga bundok na yun, oh. Green na green. Oh, Sierra Madre Mountain ng Santa Ana. Though the shoes I wear are a man, as I walk, and I keep on walking till I know the end of the road. Tayo turn left. Oh, matarik din dito, paahon. Uphill. Doon pala yung aming beach. 1 minute na lang, malapit na tayo. Ito na yata yun. Dito kaya yun? Hindi, doon. Doon pa. Ano ginagawa mga ano dito? Mga hotel siguro, mga rooms. Lawak. Oh, subdivision to. Nagawa yata yung subdivision to. May signage dito. Nangaromoan Beach. Diretso daw. Pag dito sa kanan, Puso Robo. Ayun yung beach. Woohoo! Nice one. Santa Ana Beach. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Nangaromoan Beach. Station 1. Station 9 daw tayo eh. Station 1 to. Okay. Magla-log in. Log in. Dito na lang. Oh, baka hindi mainit. Sa station 9 kami. Dito. Ah. Ah, sige po. Mag-register daw muna tayo dito. Magkano yung entrance? Ah, okay. So lahat kami mag-ano dito? Fill up? Sige, ako na lang. 315 24. Okay. Ilan tayo? 5? 50? Okay. Ecological fee yun, no? 10 pesos. Ah, plate number. Ano spelling ng Q? Tara po. Sige po, thank you. Pumunta na tayo dun sa station 9. Dun tayo nakapa-reserve ng rooms. Pag pumunta kayo dito, may bayad na 10 pesos sa isang tao para sa ecological fee. Tara. Okay, let's go. Station 5. Dami palang station to. Ayan na yung beach. Low tide. Station 6. Station 6. Station 6. Station 7. Station 8. Asan yung station 9? 9. Ito. Station 9. Dito po tayo. Sa bar park, dito na lang. Dito na lang. Doon, sa lilim. Oops.
Kasya pa? Kasya 4? Umalis sila. Yun na lang kasi malilim. Okay lang po. Okay. Sa wakas, finally dito na tayo. So ito po yung room natin. Bali 2 days tayo dito. Ang binayaran natin ay 4,500. Meron na tayong sariling upuan at mesa dito sa taas. At makikita natin agad itong malawak na dagat. Ang ganda. Blue na blue yung dagat ngayon. Naka low tide. So ito yung room natin. Hello. Ito yung mga kasama natin, mga pagod na. Itong room na to ay kasya daw pang 6 packs. Pero ang lawak eh. Kasya din dito mga 10 siguro. Oh, ang laki ng ano, bed. Ito pang single. Ito pwede pang 4. Pagpayat. Ayan, tapos naka aircon pa tayo. Tapos itong CR. Maganda naman ang CR. Details. Ayan, dumilim kasi sinara. Ayan. Dito tayo tatambay mamaya. Ang ganda ng dagat oh. Ang tahimik lang ng dagat. Banda dun lang, malakas ang alon. Santa Ana, Cagayan! Ganda ng sikat ng araw. Ganda ng puno. Ang sarap tumambay dyan ah. Ito yung station 1. Pasok tayo dito sa mini kuweba. Ganda ng mga rock formation dito. Mini cave of Nangaram 1. Harap.
There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up when it's taking over? Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. Love's never bothered me this much, but it's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is up when it's taking over? Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. Love's never bothered me this much, but it's taking over. I guess that I need you by my side. Dito meron ding banana boat kung gusto niyo sumakay sa kanya. Ayan, good morning guys. Today ay pupunta kami ng Palawi Island. Mag-island hopping kami. So need muna namin pumunta ng San Vicente Fish Point para sumakay ng bangka. Kasi mula dito sa Nangaramuan Beach, walang bangkang diretso. So kailangan namin pumunta pa doon. Malapit lang naman. So mula dito sa beach, it takes 90 minutes o 12 kilometers. Let's go. Ayan, kakanan na tayo dito. Ito yung diretsyo na papunta ng fish port. Ito na po yung fish port ng San Vicente. At dito tayo sasakay ng bangka. Okay, sige. Papark muna tayo. The last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be leaving tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way back together. But right now there's stormy weather. I see a tear begins to fall. Andito na tayo sa may fish port. So kailangan natin magbayad mo. Ay, babayaran ka dito? Pero sir, O yan, yung 4-5. Sa mo una, Kafinganyo, Angi Beach, Crocodile, tapos Punta Verde. Saan yung Punta Verde? dito po. Gusto yung magpaluto ng lunch?
Magkano ang yan pag lunch? Ito pala yung pwede natin puntahan. Ito rin yung rates. So special pa rin sa atin, special trip. Or 5. May mili ka lang isang kapupunta kung saan yung combination na destination. Kasama na yung tour guide, tsaka snorkeling. Boat lang po ito, ma'am. Isa. Boat lang po ito. Boat lang. Snorkeling, doon kayo magbabayad na lang po. Pax. Additional. Doon naman po sa keepingan niyo po. So pag pumunta kayo dito, kailangan nyo magbayad ng eco fee na 20 pesos per pax and day pass fee na 100. So ito yung bangka natin, dito tayo sasakay. Kami yung first trip nila kuya, pupunta ng Palawe Island. So, andito na tayo sa Palawe Island. Okay. Ang una nating destinasyon ay ang lighthouse. Tama ba? Lighthouse. Yun yung cafe Ganyo? Oo, sir. Okay. Yun yung una nating destinasyon. The Lighthouse, Century Lighthouse. Cafe Ganyo. Welcome sa Palawe Island, protected landscape and seascape. Ang peaceful dito, ang daming mga puno. Kasi may mga cottage din, may mga upuan. Ang sarap tumambay dito, parang ayaw na namin umuwi. Mag-register daw muna tayo ulit. Kasi ito pa magbabayad ng 50? Guide fee. Guide fee. Good morning sir, kami po yung guide nyo, Arquila Sedelo. Michael Kapitino sir. Welcome po kayo dito sa Keeping Tanyo, Palawe Island, declare po na protected area. Ibig sabihin, may patakaran po na ating susundin na bawal po magkalat, bawal din iukit ang pangalan sa bato, saka lalong-lalo na po sa pader ng lighthouse. Saka garabitin po tayo. Ang lighthouse po ay may taas na 110 meters above sea level. Saka may layo naman yan na 420 meters po. Saka may hagdan po yan na 437 step. Malilit po yung step niya. Sa bandang itaas medyo malaki. Kaya magdala po kayo ng sapat yung tubig. Baka makuha po kayo, walang tubig sa taas. Kung sino po yung makasiyar, pwede na po dito kasi walang siyar sa taas. 15 to 20 minutes po yung pagpunta natin doon. Ang magpabagal lang po yung pagpicture-picture. Pero kasama na po yung pahinga. Yun lang po sir, salamat po. Okay, let's. So dito tayo pupunta ngayon sa may Cafe Ganyo. The Century Lighthouse. Kung mapapansin nyo, meron ditong nakalagay na Survivor. Dito daw ginanap dati yung reality show na USA Survivor noong 2013. Buka niya, pero sabi ng mga iba, kinakain. Pero pwedeng ilaga, gamot daw ng UTI. Yung dahon naman, pwedeng gawing banig, basket. Wild pandan. Ito daw yung wild pandan. Pwede daw siyang kainin, ilaga. Gamot sa UTI. Para lang siyang kamukha ng pineapple. Ang lawak. Mula dun sa San Vicente Fishport, bumiyahe tayo ng bangka ng higit 45 to 50 minutes
hanggang dito sa Palawi Island. Oh, ang ganda dito. Ang lawak oh. Berdeng berde. Tingnan nyo. Mala New Zealand, no? So ngayon, nakakit naman tayo dun sa taas, sa lighthouse. Maglalakad lang tayo ng mga 15 to 20 minutes. Ito yung pupuntahan natin. Dito. Okay naman yung daanan dito. Semento, hindi ka madudulas pag aakyat ka. Maraming mga puno. Malilim kahit mainit. Malamig pa rin yung simoy ng hangin. May hagdan tayong aakyatin. Mula daw dito, may step na 337 hanggang dun sa taas. Akyatin natin to. Ayoko nang bilangin kasi 437. Yun ang sabi ni Kuya, yung tour guide natin. So, dito tayo sa may Palawi Island marker. Yan, malapit lang pala. Summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere with you is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Ano mga bro? Kaya pa? Dalawang naging tour guide natin kasi sa isang tour guide, 4 na tao lang. Sobra kami, 5 kami. Kaya hindi daw pwede isa lang. Kaya naging 2. Sa isang tour guide, 350 ang isa. 4 na tao na yun. Ayun, mula dito sa taas, doon tayo galing, makikita yung cove na yun. Yung bangka natin naghihintay.
Ganda sa baba. Grassland. Yun yung binayaran natin ng 4,500 sa buong araw na yun. Nasa inyo na lang yung oras kung bibilisan nyo, babagalan yung pamamasyal dito. Hihintayin naman kayo ng operator ng bangka. Ganda talaga dito. Pataas tayo ng pataas, paganda ng pagandang view. Kitang kita mo yung buong Palawi. Ito yung Palawi Island, yan dun. Buti dito, malilim. May mga puno-puno. Kaya kahit mainit, tirik yung araw, hindi ka gaano magbibilad. So dito na tayo sa Cafe Engaño Lighthouse, the Century Lighthouse. Ito daw pala yung dating sundial. Orasan. Ito yung ginagamit na noon. Meron din daw balon dito ang ginawang wishing well. Tayo mga barya sa babaw. Bali dito naman sa powerhouse. Ito din yung kusina dati. Ito yung powerhouse. Meron pa daw dito. Baba tayo. Wow! What a view! Ang sarap ng hangin dito. Nakaka-refreshing. Ang taas. Ito yung Dos Hermanos Island. Yan din yung isang sikat na pinapasyalan dito. Ayan, tapos na tayo dito. Pakyat na tayo ulit. Itong Palawi Island ay mayroong habang 10 kilometers at wide na 5 kilometers. Ayan, at pababa na tayo. Nakakahingal. Dito okay naman mga cottage, may mga silungan, may mga upuan dyan. At meron ding CR dito kung inabutan kayo. Dito na tayo ulit sa baba. Dumami ng bisita ngayon. No? Kanina wala pa eh, tayo-tayo lang eh. Ngayon dami na mga turista dumating na. Thank you po, boss. Dito may bentang halo-halo. Maghalo-halo tayo. Init eh. Magkano yung halo-halo nyo? 50 po. 50? Order tayo isa. Kayo, hindi kayo maghalo-halo? May mga souvenirs din dito. Palawi Island t-shirt. Yung mga ano dito, mga corals, hindi siya mga sand. No? Malilit na corals. Galing yan sa tubig. Naanod pagilid dito. Babalik na kami sa aming bangka. At pupunta naman tayo sa Punta Verde. At doon na rin tayo magla-lunch mamaya. Pagpunta kayo dito sa baba walang signal, pero pagdating nyo sa taas, may signal doon. Doon tayo galing oh. Taas no. Dami ng mga turista ngayon maakyat. Buti na lang nauna tayo. Wala pa kami mga kasabi kanina doon sa taas. Ayan, palis na kami. Papunta na pala kami ng Hanging Beach. Pabalik na lang pala yung Punta Verde, tsaka sa Crocodile Island. Bye-bye, Palawi Island! Kasi mahalon banda dito.
paparating ito. Yan na yung Angin Beach, napakaputi ng buhangin. Ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig dito. Crystal blue. Ang beach ay tinatawag nilang Boracay of the North kasi dahil sa pinong buhangin na nagagaya sa Boracay, yung tubig na malinaw. Tapos na kami dito sa Angin Beach. Pumunta naman tayo sa may Crocodile Island. Hindi na kami pumunta dito sa gilid kasi ayaw ng mga kasama ko. Pinaliparan ko na lang ng crew. Kung pumunta kayo dyan, meron siyang bayad na 250 pesos. Nakikita nyo rin yung beach na yan. Yan kami nag-stay sa mga Nangaraw Beach. Actually, kakatabi lang yan eh. Nakarating din tayo dito sa Crocodile Island. Yes sir. Andito tayo ngayon sa Crocodile Island. Ang ganda dito. Shaped crocodile siya, kaya tinawag siyang Crocodile Island.
Tinawag na Crocodile Island to, hindi dahil maraming crocodile dito, kundi yung shape ng bato, yung formation ng bato, para siyang crocodile. Gawa ng mga hampas ng mga tubig, naging ganito yung shape ng bato. At syempre sa tagal na ito, matagal yung proseso na ito bago naging ganito yung shape. Sana mapuntahan nyo rin ito mga quiz. Ganda dito, Santa Ana, Cagayan, Crocodile Island. Kamusta dito? Nice, Stevie! Yoo-hoo! There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 na. Grabe, solid talaga dito. Ang ganda, oh. Blue na blue yung dagat. Ang linaw. Dito sa Crocodile Island, wala kang ganong gagawin kundi maligo. White Sand Beach. Babalik na kami sa bangka. Ito na yung pinaka-last destination namin. Hindi na kami pumunta ng Punta Verde kasi hindi na kaya ng oras. Uuwi pa kami ng Quezon City. Ayan, tapos na po ang aming island hopping. Pinuntahan natin ng Cafe Inganyo, Crocodile Island at yung Angib Beach. Dapat 4 yung destination namin, kaso hindi na namin pinuntahan yung Punta Verde. Hindi na kasi kaya ng oras namin. Uwi pa ako ng Quezon City. Bibiyaya ako ngayon. Time check, alas 3 na. So dito kami ulit sa may fish port ng San Vicente. Babalik na kami sa aming pinagstayan sa Naramoan Beach. Ito yung sa Angib Beach. Dito kayo dadaan pag gusto nyo pumasok doon. Yung pinuntahan natin kanina sa island hopping natin, Angib Beach. Actually katabi lang ito ng Naramoan eh, yung beach na pinagstayan natin. Magkakatabi lang yung mga beach resort na yan, Angib Beach, Naramoan at yung Poza Robo Beach Resort. Mauuna yung Angib Beach, tapos dito sa atin yung pinagstayan natin sa Naramoan Beach. Tapos doon bababa ka konti, yun na yung Poza Robo Beach Resort. Itong diretso papuntang Naramoan Beach. Dito yung sa Poza Robo sa kanan. Ang ganda talaga ng dagat, oh. Ang ganda ng view dito, oh. Ang taas. Ayan, alis na kami dito sa may Dampa Esperanza Resort. Thank you, ate. Opo. Thank you po. Opo. Ayan, naalis na tayo dito sa ating tinuluyan. Dito yun sa Station 9 Dampa Esperanza Resort. Dito sa Naramoan Beach, Santa Ana, Cagayan. Time check 5:46 PM. So lalarga na kami. Diretso na to ng Quezon City. Let's go. Bye bye Naramoan Beach. So mula dito sa Santa Ana, Cagayan, Naramoan Beach, pabiyahe ulit tayo ng 600 kilometers o 12 oras hanggang dun sa Quezon City. Alright, hanggang dito na lang muna muli ang ating motovlog adventure. Maraming salamat po sa mga sumama at nanood sa ating vlog.
Sana nag-enjoy pa kayo muli. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please paki-like, share at isubscribe na rin po ang ating YouTube channel. At paki-click na rin po ang bell notification icon dyan sa baba para mas updated pa kayo sa ating mga susunod na mga gala. Ngayon ay pauwi na tayo ng Quezon City. Base sa ating mapa ay babiyahe pa tayo ng 575 kilometers o mahigit 11 na oras. Malamang ay umaga na tayo makakarating ng Quezon City at may pasok pa ako bukas. Alright, bye bye. Kita-kits tayo ulit sa mga ating susunod na mga vlog. Share out. Alright, bye.